Mga balita mula sa lungsod ng Pitong Lawa. Mga pabatid mula sa alkalde sa mga tanggapan ng lokal na pamahalaan at pangnasyonal. Mula sa sangguniang panglungsod, isisiwalat at ilalathala. Abangan ang eksklusibo at eksplosibong mga ulat tuwing Sabado at Linggo, alas 6 ng gabi. Ito ang Balitang San Pablo! Narito na ang mga balita para sa linggong ito. BFP San Pablo at San Pablo LGU agaran ang pagresponde sa sunog. Mayora Jem Castillo pinangunahan ang kalinisan ng Liwasang Bayan. Enrico B. Galicia itinalagang City Information Officer ng Sangguniang Panglungsod. Mabilis at epektibong pagre-release ng business permit registration at renewal nagpatuloy. Tapat na San Pablenyong nagsauli ng pera, pinuri. City Government ng San Pablo ginawaran ng Accreditation Award ng Civil Service Commission. Magandang araw, San Pableños! Para sa mga balita, BFP San Pablo at San Pablo LGU agaran ang pagresponde sa sunog sa Barangay del Remedio. Para sa mga detalye, narito si John Ray Magundayaw. Mabilis ang naging aksyon ng pamahalaang lokal sa pamamagitan ni City Administrator Larry S. Amante. Katuwang ang BFP San Pablo sa pagresponde sa nasunugan noong January 16, 2024 sa Barangay del Remedio. Agaran ang naging pag-aksyon upang agad na maagapan ang paglaki at paglala ng nasabing insidente. Tuloy-tuloy ang paninilbihan ng pamahalaang lokal sa anumang oras at handang tumulong sa kahit anong pagkakataon, lalo na higit sa mga emergency response at tagubilin ni Mayor Vicente B. Amante. John Ray Mangundayaw, SPC Mascom Society, Balitang San Pablo. Mayora Jem Castillo pinangunahan ng kalinisan ng Liwasang Bayan. Para sa mga detalye, narito si Lloyd Arias. Sa tagubilin ni Mayor Vicente B. Amante, noong January 17, 2024, pinangasiwaan ni Mayora Jem Castillo ang wastong pangangalaga at pagpapanatili ng malinis na pampublikong plaza sa lungsod ng San Pablo. Sa pagsisikap na matiyak ang kalinisan at kagandahan ng plaza, ang lokal na kagawaran ng bumbero, BFP San Pablo, ay nakikipagsanib pwersa sa administrasyon ng lungsod upang magkatuwang na isagawa ang programang ito. Ang collaborative initiative na ito ay naglalayo na pagandahin ang pangkalahatang ambyans ng San Pablo at sa gayoy mapaunlad din ang komunidad para sa mga residente nito. CIO Lloyd Arias, Balitang San Pablo. Enrico B. Galicia, tinalagang City Information Officer. Para sa mga detalye, narito si Anisel Valencia. Hinirang ng Sangguniang Panglungsod ang pag-aproba kay Mr. Enrico B. Galicia bilang City Information Officer sa naganap na 77th regular session noong January 17, 2024. Kinilala rin ang pangunguna ni Mr. Larry S. Amante sa pagdiriwang ng matagumpay na 29th Coco Festival ng ating lungsod. Isang Memorandum of Understanding ang nangyari sa pagitan ng Commission on Population and Development Calabarzon at lungsod ng San Pablo patungkol sa mga convergent strategies, activities at resources para sa mas epektibo at mabisa na probisyon sa responsableng parenthood at family planning. Nagkaroon naman ng Memorandum of Agreement kasama ang Department of Health Center for Health Development 4A para sa implementasyon ng medical assistance sa mga indigent and financially incapacitated patients. Nagsagawa rin ng Memorandum of Agreement ang Blood Collecting Unit and Blood Station kasama ang Philippine Red Cross sa pagpapatupad ng Republic Act No. 7719 na nagsasabi na an act promoting voluntary blood donation for providing for an adequate supply of safe blood, regulating blood banks, and providing penalties for violation thereof.
Anisel Valencia, SPC Mascom Society, Balitang San Pablo. Balitang San Pablo would like to thank the following: DepEd San Pablo, Pamilihang Bayan ng San Pablo, mabilis at epektibong pagre-release ng business permit registration at renewal, nagpapatuloy. Para sa mga detalye, narito si Dean Almanza. Sa ilalim ng aktibong patnubay at tagubilin ni Mayor Vicente B. Amante, matagumpay na napanatili ng lokal na pamahalaan ng San Pablo ang isang mabilis, epektibo at mahusay na proseso para sa pagpapalabas ng mga business permit para sa mga nagparehistro at nag-renew noong January 17, 2024. May kabuuang 371 business permit ang naproseso na nagresulta naman sa koleksyon ng malaking buwis na nagkakahalaga ng 13,300,000 piso. Ipinaabot ni Mayor Amante ang kanyang imbitasyon sa lahat ng may-ari ng negosyo na tiyakin ang agarang pagpaparehistro ng kanilang mga negosyo at binibigyan diin ang kahalagahan nito upang maiwasan ang potensyal na parusa para sa mga hindi nagpaparehistro ng kanilang business permit. CIO, Dean Almanza, Balitang San Pablo. Tapat na San Pablenyong nagsauli ng pera, pinuri. Para sa mga detalye, narito si Stephanie Ilaw. Si Che A. Ortega ng Barangay Santa Isabel ay nagpakita ng katapatan matapos niyang ibalik ang natagpuan na pera sa City Plaza noong January 14, 2024. Nabatid na nagkakahalaga ng 23,000 pesos at agad niyang ibinalik sa nagmamay-ari noong araw na iyon. Siya ay binigyang pagkilala dahil sa pagiging isang disiplinadong mamamayan. Lubos ang pasasalamat ni Mayora Jem Castillo at nagbigay rin siya ng 5 sako ng bigas at isang grocery pack. Tunay nga na ang mga taong may malasakit sa kapwa ay pinagpapala. Stephanie Ilaw, SPC Mascom Society, Balitang San Pablo. City Government ng San Pablo ginawaran ng Accreditation Award ng Civil Service Commission. Para sa mga detalye, narito si Alejandro Sasan. Sa ingrandeng pagdiriwang ng ika-49 na anibersaryo ng Civil Service Commission Region 4 noong January 17, 2024, pinarangalan ang pamalaang lungsod ng San Pablo ng prestiyosong Accreditation Award. Ginanap ang nasabing seremonya sa CSC Resource Center Auditorium sa Quezon City. Ang award na ito ay pinagkaloob bilang pagkilala sa mga natatanging kasanayan sa pamamahala ng human resource ng lungsod. Bilang kinatawan ni Mayor Vicente B. Amante, si Vice Mayor Justin G. Colago, kasama ang kagalang-galang na Human Resource Chief Administrative Officer Elsa Barcelona at Human Resource Supervising Administrative Officer Vicky A. Cornejo, ay malugod na tinatanggap ang parangal sa ngalan ng buong pamalaang lungsod. Ito ay isang karangalan para sa pamalaang lungsod ng San Pablo. Ang kilalanin ng resulta ng kanilang pagsisikap para sa epektibong pamamahala ng Human Resource Management. CIO Alejandro Sasan, Balitang San Pablo. Balitang San Pablo would like to thank the following: DepEd San Pablo, Pamilihang Bayan ng San Pablo, para sa karagdagang impormasyon ay i-follow kami sa aming Facebook page at City Information Office San Pablo o CIO San Pablo. Mag-subscribe din sa aming YouTube channel at CIO San Pablo. I-follow din kami sa @Mascom Society SPC o mag-subscribe sa aming YouTube channel at Mascom Society SPC. At bago tayo magtapos, gusto ko lang batiin ang congratulations ang partner ko, ang bagong talagang City Information Officer ng lungsod ng San Pablo. Maraming salamat. Isang pambihirang pagkakataon sapagkat
nabigyan na ako ng confirmation at ganap ng City Information Officer. Yan. Muli, congratulations, na Sir Gali. Ito ang mga balitang nakalap namin para sa linggong ito. Ako si Chris Davidson Luwalhati ng SPC Mascom Society. At ako naman si Gali Galicia, ang inyong City Information Officer. Magandang gabi! Ito ang Balitang San Pablo!